street children. Sila yung mga batang imbis na nasa paaralan nag-aaral, ay nasa lansangan, nangihingi ng pagkain, na ipagsabayan sa mga matutulin na sasakyan, nagtatrabaho para mabuhay, itiis ang gutom pag disinwento sa buong araw. Kadalasan nakikita sila sa paligid ng eskwelahan. Bakit nga ba may batang nagbabalat ng buto para mabuhay? Bakit mayroong street children? Maraming dahilan kung bakit mayroong gantong kaso sa isang bansa. Isa na rito ang paglobo ng populasyon. Hindi maayos ang pamamalakad ng gobyerno. Kawalan ng mapapasuko ng mga magulang. Matinding kagutuman. Dahil sa mga ito, ang mga bata ay napipersa magtrabaho para may tulong sa kanilang mga pamilya. Sa Pilipinas, meron ng 90 million na Pilipino. 40% dito ang mga mahihirap. 40% naman ang may kaya. 20% lang rito ang mayayaman. Ayon sa statistiko ng DepEd, 80% ng mga Pilipino ay nakakapag-aral. At 20% naman dito ang hindi edukado. Ba't kaya nagkaganon? Ayon kay Rizal, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ako sa kasabihan niya. Pero ngayon, tuwing nakikita ko ang mga batang parang nawawalan na ako ng pag-asa sa kanila. Parang hihiling nilang mag-away. Parang sa si Bruce Lee. Noong 2008, maraming unemployed na Pilipino. Kaya napilitan ng mga magulang na pagtrabahuin ng kanilang anak. Ano kayang pakiramdam ng isang batang nagtatrabaho? Ba't di na lang natin kaya sila tanungin? Pangalan mo? Junior po. Yung binibenta mo, ano yan? Taon. Tahong? Tingin magkano yan? Ano po, 20. Ikaw lang yung bibenta niyan. Sino nagpapabenta sa'yo? Patay ko po. May trabaho mga magulang. Meron po. Yung nanay mo. Meron din po. Anong trabaho yung nanay mo? Itinda po ng balon. Yung tatay mo. Yung mga po kanto. Tapos ikaw nagbibenta. Sapat naman yung kinikita niya para makakain kayo. Okay, ikaw hindi ka nahihirapan. Lagi ka naman nakakabenta. Nag-aaral ka? Hindi na po. Nagbibenta ka na lang. Pero gusto mo mag-aaral? Opo. Sa sunod na taon mag-aaral po ako. Mag-aaral ka na? Ilang Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Lahat kayo nagtatrabaho? Ikaw lang? Edi nahigit ka sa mga kapatid mo? Hindi po. Okay lang sa'yo nagtatrabaho ka? Hindi ka nahihirapan? Hindi po. Sanay ka na sa ganyan? Kailan ka pa nagtatrabaho? Pag wala lang po ako pasok. Pag wala kang pasok? Ngayon taon hindi ka pumapasok? Hindi po. Bale, nagbibenta ka lang? Last year? Hindi, nakapasok po ako. Nakapasok ka so hindi ka nagbibenta? Okay ka naman sa ganyang buhay? Kahit hindi ka nahihirapan kahit mo? Marami pang kagaya ni Eric na dapat natin pagtuunan ng pansin at dapat natin pagdasal. Sino kaya makakalutas sa mga problema nila? Sino kaya? O sila na lang kaya para sa sarili nila? Para sa akin, ang mga batang kagaya nila ay dapat naglalaro kasama ang mga kaibigan nila. Dapat nararanasan nila ang kanilang dapat laruin. Tulad na lang ng Dota. Dapat nagsasaya sila ngayon at hindi nagtatrabaho. O huwag nilang Dota. Kahit mag-aral na lang sila. Pumasok sila sa FPU o kaya kahit anong eskwela mapasukan nila. Sana wala na akong makitang batang kagaya nila mula ngayon. Sana maging pag-asa pa rin sila ng bayan. Sa dulo ng walang hanggang matapos ang